Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. I'm Nicole, 23 years old at isa akong nurse. Masasabi kong maputi at makinis ang aking kutis dahil maalaga talaga ako sa aking sarili. Maganda rin ang korte ng aking katawan dahil epekto na rin siguro ng aking pag-workout sa gym. Gusto ko lang i-share ang aking karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Last year lang ito nangyari, kaya fresh pa rin ang memory sa akin ng kaganapang yun. I was 22 years old that time at nag-work pa ako sa isang private hospital sa Baguio. That time, mag-iisang taon pa lang ako sa work ko pero ilang beses na akong binastos ng mga ilang pasyente ko. May mga pasyente kasi ako na nag-offer sa akin ng pera para sa extra service daw. Sinasakyan ko naman pero tinatanggihan ko pa rin ang offer nila. Sa totoo lang, parang normal na lang sa akin ang mga ganong bagay. Yung tipo bang hindi ko ramdam na binabastos ako. Marami na rin akong naging boyfriend. Kung aking bibilangin, ay nasa 14 silang lahat. Alam ko na iniisip nyo na malindi ako. Pero sa 40 na yan ay sa dalawa ko lang isinuko ang aking katawan at dangal. Sa totoo lang, ay isang taon na bago kami nag-break ng pinakahuling boyfriend ko. Kaya mag-iisang taon na rin akong boring ang buhay sa kama. Pero hindi ko naman to hinahanap-hanap that time kasi busy ako sa work ko. Isang gabi, papasakay na ako sa taxi. Sobrang lakas ng ulan that time, tsaka napatingin ako sa gilid. May napansin akong isang pamilyar na tao. Si Mang Ramil ang nakita ko na nakatayo sa gilid. Isa siyang janitor sa ospital. Ang kanyang edad ay 58 years old. Paitim siya ngunit matangkad. Manong, pauwi na ba kayo? Sabay na po kayo sa akin. Wag na iha, wala na akong pera eh. Ayos lang po Manong, sagot ko na. Hindi na nagdalawang isip ang matanda at dali-dali siyang sumakay sa taxi. Manong, saan ho kayo pupunta? Ihahatid ko na kayo. Salamat iha, pauwi na sana ako kaso ang lakas ng ulan. At agad niyang sinabi kung saan siya nakatira. Naawa ko sa kanya kasi ang layo-layo ng ospital kung saan kami nagwo-work sa bahay niya. Balita ko naglalakad daw siya lagi pauwi at papasok ng trabaho. Nalagpasan na ang dapat na babaan ko pero okay lang kasi nakakaawa tong matandang to. Sa totoo lang, pati sa trabaho ay naaawa din ako sa kanya dahil sa itinatrato sa kanya ng mga tao doon. Minsan nilalait-lait pa siya dahil sa kanyang kulay at itsura ng mga batang pasyente. Medyo close ko itong si Manong kasi paminsan-minsan ay kinakausap ko siya. Nakakatuwa siyang kasama sa totoo lang at saka sobrang bait niya talaga. Hanggang nagtaka ako kasi hindi na umaandar ang traffic. Sabay sinabi sa akin ni mamang taxi driver na may nagbanggaan daw kasi nasasakyan kaya grabe ang traffic. Gutom na ako. Kaya sinabi ko sa driver na ibaba na lang kami sa bahay ko pabalik. Nahiya sa akin si Manong. Ang sabi niya na bababa na lang daw siya at lalakarin na lang niya pa uwi. Pero sobrang layo na ang tinutuluyan niya. Kaya pinilit ko siya na kumain muna kami at pagka hindi na traffic, tsaka ko siya bibigyan ng pamasahe after naming mag-dinner. Buti na lang, napapayag ko si Manong. Kaya bumalik kami para magtungo na sa apartment na tinitirhan ko. Hanggang sa nakapunta na kami sa babaan, pero sobrang lakas pa rin ang ulan. Wala nang madadaanan ng taxi papunta sa apartment ko kasi papasok na ang daan. Tao o motor lamang ang makakadaan dito. May payong naman si Manong pero hindi sapat yon para maharangan kaming dalawa kaya nabasa pa rin ako ng ulan. Puti pa man din ang uniform ko kaya ang malas ko. Pagpasok namin sa apartment ko ay parehong basa ang mga damit namin.
Siyempre, dahil babae ako at lalaki ang kasama ko, ay hindi ko inalis ang damit ko. Si Manong lang ang nag-alis ng kanyang pag-itaas. Nakita ko ang kanyang katawan. Sobrang payat. Kita ko na nga yung kanyang ribs eh. Samantalang ako ay kumuha muna ng aking damit at tuwalya para makaliko na. Binuksan ko muna ang TV para may gawin naman si Manong habang inaantay ako. Hanggang sa ako ay natapos maligo. Nagsuot ako ng aking pantulog na cotton shorts at sando. Paglabas ko ay nakita ko ang kanyang reaksyon. Nanlaki ang kanyang mata at parang natulala siya. Noong napatingin ako sa kanya ay agad niyang nilihis ang kanyang tingin sa katawan ko. Doon ko na naisip na iba pala tong si Manong. Binigyan ko siya ng towel para siya naman mag-shower. Pagkabigay ko sa kanya, ay pansin ko na sa kalusugan ng harapan ko siya nakatingin. Naalala ko na hindi pala ako nakapagsuot ng panloob kasi nasa bahay lang ako kaya nakalimutan ko. Tumingin ako sa salamin kaya napansin ko na aninag pala ang hinaharap ko sa manipis kong santo. Nakaramdam ako ng hiya noon. Kasi first time na hindi ko boyfriend ang makitaan ako sa ganitong ayos. Naisipan ko na bumili sa labas ng pagkain dahil may bisita ako at nakakahiya kung canned goods ang ipapakain ko. Kaya yun, nagsuot ako ng jacket at nagpaalam kay Manong na aalis muna ako para bumili ng ulam namin. Buti na lang hindi na masyadong malakas ang ulan at ambon na lang. Nasa labas na ako nang makalimutan ko palang itanong kay Manong kung anong ulam ang trip niya at kung ilang rice ang gusto niyang ipabili. Kaya yun, bumalik ako sa apartment ko. Sa katangahan ko, nakalimutan ko palang isarado ang pintuan. Nagtaka ko kung bakit nakabukas ang pinto sa CR at hindi ko pa siya naririnig na naliligo kaya dahan-dahang dumungaw ako sa kanya. Laking gulat ko nang makita ko na nasa tapat ng ilong niya ang underwear ko. At kitang-kita ko ang kabuuan ni Manong dahil wala siyang suot. Nawala ako sa sarili ko that time. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatingin na lang ako sa ibaba niya. Sobrang nabiyayaan pala si Manong. Kaya't bigla akong nakaramdam ng takot at excitement sa aking natuklasan. Hanggang sa natauhan ako. Kaya unti-unti akong umalis. Hindi ko na siya ginulo kasi naiintindihan ko na lalaki pa rin siya. Tsaka kasalanan ko na iniwan ko lang ang panloob ko doon sa CR ng ganon-ganon lang. Marami akong biniling ulam at kanin kasi baka siguradong pagod tong si Manong kung sakaling tinuloy niya ang milagrong ginawa niya. Pero habang iniisip ko ang natuklasan ko, kung anong kayang ibigay na aliw sa akin ni Manong, ay natuturn on ako dahil higit talaga na nakalalamang siya kumpara sa mga naging boyfriend ko dati. Pagbalik ko ay tapos na siyang maligo. Nakaupo na siya at nanunood ng TV. Siyempre, kinausap ko agad siya na parang wala akong nakita. Niyaya ko siya na kumain na kami ng dinner. Habang kami kumakain ng dinner, ay masaya lang kaming nag-uusap. Then ayun, tinanong ko siya about sa life niya. Nalaman ko na mag-isa na lang pala siya kasi namatay na ang asawa niya at ang nag-iisang anak niya ay nasa kulungan. Mas naawa pa ako sa kanya. Inilabas ko ang beer na nakalagay sa ref ko. Niyaya ko siya na mag-chill kami kasi halata akong nai-stress na tong si Manong. Uminom kami ng alak habang nanonood kami ng palabas sa TV. Napansin ko na sumusulyap siya sa mga hita ko. Sa totoo lang ay parang ayos lang sa akin pag siya kasi alam ko naman na hindi niya ako magagawang bastusin. Tsaka parehas lang kami kasi kanina pa rin ako panayang tingin sa bukol sa kanyang pantalon. Niisip ko na alisin ang aking jacket. Pasimpleng pangaakit lang sa matanda, baka kasi mas manggigil pa siya. Natatawa lang ako sa reaksyon ng matandang to kasi mahiyain siya kahit alam kong mahilig din. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyang uri ng lalaki.
Habang tinitingnan niya ulit ang katawan ko, ay tumingin ako sa kanyang mga mata habang nakangiti. Napalihis ulit siya ng tingin, sabay nag-sorry sa akin. Inamin niya na hindi niya mapigilang tignan kasi ang puti at ang sexy ko raw. Tsaka yun, inamin din niya ang milagrong ginawa niya sa banyo kanina. Na-flattered ako sa sinabi niya kasi sobrang honest niya. Siya lang siguro ang lalaking aamin ng ganyan sa mga nakilala ko, sa totoo lang. Natawa na lang ako at biglang sabay kantsaw ko sa kanya. Pansin ko sa mukha niya na sobrang nahiya siya. Dahil sa honesty na pinakita sa akin ni Manong, tsaka sa almost 1 year na rin na hindi ko naranasan ng ligaya, ay may naisip akong kapilian. Kung nagtataka kayo kung ba't ako pumatol sa matanda, kasi yung mga friends ko na may mga experience sa mga manong na ay nasabing mas magaling raw ang mga to pagdating sa kama. Kaso sa case kasi ni Manong Ramil, masyado na siyang matanda para sa akin. Pero kapag iniisip ko yun, hindi ko maipaliwanag kung ba't ako nasasabik pag iniisip ko na matanda ang aangkin sa akin. Tsaka we only live once. Kaya yun, para sa akin, walang masama kung susubukan ko sa kanya. Kaya tinanong ko siya, Manong, gusto mo ba talaga? Anong ibig mo sabihin, Iha? Sus, huwag ka nang magkunwaring hindi mo alam yun, Manong. Alam mo yun syempre, no? Sa totoo lang, Iha, hindi ko talaga alam yung sinasabi mo. Itong si Manong naman eh. Gusto mo bang subukan ako sa kama? Ha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Galat nagsalita ang matanda. Yup, sigurado ako. Ayaw mo ba? Pinagbibigyan na nga kita eh. Sa ganda mong yan, Iha. Tsaka sa dalaga ka pa. Ako, matanda na. Tsaka ang pangit kaya ng itsura ko. Ang puti mo pa, tas ako maitim. Magkasalungat tayo, Iha. Grabe ka naman, Manong. Huwag mong i-down ang sarili mo. Ano, ayaw mo ba talaga? Sabay nagpakyut ako sa kanya. Siyempre, Iha, gusto ko. Lalo na sa babaeng artistahin kagaya mo. Laks naman, Manong. Ang laks mambola. Pero ba't naman ako pa, Iha? Wala, gusto ko lang. Tsaka mabait ka, Manong, para sa akin. Pasensya na, Iha. Hindi kasi ako makapaniwala. At sa isang iglap, ay nagkatitigan kami ni Manong. At ang kanyang kaplos ay biglang dumapos sa katawan ko. Kahit nasuot ko pa ang aking sando, ay hindi na nakapagpigil pa si Manong. Sobrang gigil sa akin to, na talaga namang nagustuhan ko. Agad umilalim ang haplos ni Manong sa sando ko. Maya-maya ay itinaas niya ang aking suot na sando at itinaas ko ang aking 2 kamay para hindi siya mahirapang alisin to. Matapos noon ay bigla niyang hinila ang suot kong cotton shorts hanggang sa matanggal niya to. Muling nagkatinginan kami ni Manong. At sa isang iglap ay tinangka niya akong halikan pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na para sa taong mahal ko lang ibibigay ang aking matamis na halik at katawan ko lang ang kaya kong isuko sa kanya. Naintindihan naman niya yun at hindi na nagpumilit pa. Hanggang sa naramdaman ko na lang na napasandal na pala ako sa sofa at tuluyang napahiga. Unti-unting binukas ni Manong ang aking mga hita. Sa puntong yun ay tuluyan kong isinuko ang aking sarili sa isang janitor na sobrang tanda na. Halos mawala ako sa sarili ng oras na yun. Parang isang halimaw na inangkin ni Manong ang aking kagandahan. Para akong mayuyupi sa tindi ng panggigigil niya sa akin. Tila nabaliw naman ako sa tindi ng tinatamasa. Napapikit na lang ako at tuluyan na ang pinaubaya ang lahat sa isang matandang janitor. Halos magdamag akong di tinantana ni Manong dahil sinabi ko sa kanya na isang beses lang mangyayari to at hindi na pwedeng maulit pa. Lumipas ang magdamag ay tuluyan kaming nakontento sa isa't isa at bumagsak na lang kami at agad na nakatulog.
Kinabukasan ay hindi ako makalakad ng diretso dahil sa naganap sa amin ni Mang Ramil. Nakasalubong ko pa si Manong at nagkangitian kaming dalawa na tila may ibig sabihin na kami lang dalawa ang nakakaalam. Mula noon ay hindi na naulit pa ang namagitan sa amin ni Manong dahil magkaiba ang mundo naming ginagalawan. Sa edad pa lang ay malabo na para sa aming dalawa. Isang matamis na alaala na lang ang meron kami sa ngayon na alam naming di na kailanman mabubura sa aming isipan. Hanggang dito na lang po ang ating story.